Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga po mga kababayan, breaking news, finish na Kongreso, booking na. Fernandez Abante namutla sa nilabas ebidensya kulong. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nataranta na utang ng Pilipinas lalo pang lumaki. Yan mga kababayan, nagtatanong po tayo, no? Dahil nga po riyan, ito, isi-share din po natin, dating Pangulong Duterte, nag-aantay na lang palang kasuhan siya. Walang nagkakaso ha? Ang tagal-tagal nyo ng nagpaparinig about dyan sa ICC, sa extrajudicial killings ni De Lima. Pero hanggang ngayon, sabi niya, wala pa rin nagkakaso. Mamaya, bigyan po natin ng reaction yan. At eto pa. Si Trillanes, mga kababayan, eto, si Trillanes po ay muling nabuhay. Si Trillanes po, mga kababayan, ay nagsalita patungkol po dito sa naging hearing ni dating Pangulong Duterte dyan sa Senado. Bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang. At ito pa mga kababayan, Dan Fernandez nataranta na. Kung ano-ano na ang sinasabi about sa war on drugs. Mamaya tingnan natin kung justifiable ba yung kanyang mga sinasabi Mamaya mga kababayan, banatan natin to si Dan Fernandez. At ito na mga kababayan, yung sinasabi kong, ito po yung sinasabi kong utang ng Pilipinas, lalo pang lalaki. Tanong po yan, kasi nagbabanta pong lumobo. Ang ating utang papunta sa 16.06 trillion bago matapos ang 2024. Ayon po yan, mamaya, mamaya kung sino mong gano'n yan, bigyan natin yan ng reaction mamaya. At ito na nga mga kababayan, ito. Simulan na po natin dito kay former President Duterte. Ito po ang kanyang naging payag mga kababayan. Ito ang sabi niya, nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa rin nagpa-file ng kaso. Matagal na akong matagal na akong pumapatay ng tao. Nako, yan ang sabi niya. Hanggang ngayon, di pa sila naka-file ng kaso. Former President Duterte. Ano na kayo? Oo nga mga kababayan, di ba? Kung yan po ang akusasyon nila, na si dating Pangulong Duterte ay mamamatay ng tao, bakit hindi po nila kasuhan ng makulong na kung meron mang kasalanan? Hanggang ngayon, biruin nyo, 6 years na panunungkulan niya. Tapos ngayon, magti 3 years na si PBBM. Diba? Nakalabas na yung mga gusto nilang palabasin. Bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa rin makasukasuhan si former President Duterte? Dahil ba? Wala talaga kayong basihan, wala kayong ebidensya laban kay former President Duterte. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Inaantay na lang kayo. Sabi nga sa hearing, kung narinig niyo, di ba? Sabi niya kay De Lima, bakit hindi siya kasuhan sa korte? This is not the proper forum, sabi niya. Dapat yung mga aligasyon ninyo sa akin ay sa korte nyo dalhin kung talagang may ebidensya kayo. Yun din po ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada, na bakit sa kahaba-haba ng panunungkulang nitong si De Lima, di man lang kinasuhan, ni isang kaso walang ipinail kay former President Duterte. Ibig sabihin lang po mga kababayan, wala po silang matibay na ebidensya. Diba? Ito nga nakakapagtaka kung sino pa, itong mga congressman, itong mga kongreso, magtataka talaga sa panahon ngayon. Bakit?
kung sino pa yung may ginawang mabuti sa ating bansa, siya patuloy ngayon ang gusto nilang idiin, litisin, at sirain ang pagkatao. Diba? Oh. Yun yan ha, yun yung may mabuting ginawa sa ating bansa. Pero, dito po sa nakikita nilang gumagawa ng korupsyon, gumagawa ng kolokohan, wala man lang silang masabi. Ang tanong, bakit kaya? Diba? Masama na pala ang maging mabuti ngayon. Kasi ganun pong lumalabas di ba? Masama na ang maging mabuti, maging mabuti ang iyong hangarin para sa Pilipinas. Masama kang tao. Pero kapag ikaw ay korap, nangungurap, no? Mga kawatan, aba okay lang sa inyo? Nasaan ang inyo? Mga Pilipino pa ba kayo? Sa bagay, maybe lang nagkakaroon kayo dyan sa mga korupsyon na yan. Diba? Kasi kung Pilipino ka talaga, paglalaban mo ang Pilipino gaya ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Palakpakan po natin. Eto mga kabayan, ang susunod, si Trillanes, nako, tumahol na naman po ang aso. Eto po basahin po natin ang kanyang pahayag. Ito, lakihan pa natin para makita nyo. Trillanes, yan Ano po ang sabi ni Trillanes? Na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si dating Pangulong Duterte tungkol sa EJK. Naku, ano bang inamin mo? Anyway, the pertinent Quadcom transcript sa Quadcom di man mga kabayan were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Anong pinagsasabi mo? Normal ka pa ba? No? Paano ka magkakaroon ng trial doon? Hindi nga tayo membro. Inayutak talaga dun si Trillanes. Ewan ko ba, no? Kay Trillanes. Bakit, eto, graduate naman ito ng PME. PME ba to? Di ba? Matatalino naman yan. Di ba? Nakapag-aral. Naging senador nga So, dito talaga natin makikita kahit nakapag-aral ka, kahit, di ba? Ay, nako. Hindi na dapat patulan to kasi biruin mo, itong pag-iisip ni Trillanes ngayon doesn't justify the reality na hindi mangyayari ito na sinasabi niya. Bakit hindi po tayo miyembro ng ICC? Paano mo nasabi na sinubmit mo? Paano ka nag-submit? Sige nga. Sino ang pinasahan mo? Sinong tao sa ICC? Baka kasi sinungaling lang ang taong ito. Kasi hindi po tayo miyembro, di ba? Sige. Sino ang nag-receive na sinasabi mo, no? Kanino mo ipinasa at sino ang nag-receive na sinasabi mo? At legal ba 'yang ginagawa mo? Nagtatanong lang kung legal ba 'yan. Kasi hindi tayo membro. Dapat for example, dito nga hirap nito, 'di ba? Kasi for example, 'di ba? May mga confidential information na kailangan ng ICC. Hindi tayo membro. Ikaw magpapadala ka ng impormasyon papunta sa kanila, 'di ba? O anong tawag diyan, mga kabayan? Trahidor ka, Trillanes, no? Pwede kang kasuhan ng ano bang pwedeng ikaso diyan, Pagnanakaw ng impormasyon. Spy ka ba? Trillanes, spy ka ba? Isipin mo naman, hindi tayo membro ng ICC tapos ganyan ang gagawin mo. Nakakahiya ka. Huwag mong pagpilitan ang sarili mo sa ICC. Kasi hindi po tayo membro. Ikaw na lang. Baka gusto mong maging membro, doon ka na tumira sa mga country na member ng ICC, di ba? Hindi na dapat paniwalaan to, pero gusto ko lang i-share mga kabayan kasi baka may maniwala kay Trillanes, di ba? Paano niya gagawin yan? Hindi na nga tayo membro. Nako talaga. Ito mga kabayan, Dan Fernandez na taranta na. Ito po ang sinasabi niya. War on drugs lead to more crime, sabi niya.
Panel chiefs say. Sabi po ni Dan Fernandez, mga kabayan, mas marami po, no? Ang war on drugs ni PRRD ay nagkaroon ng mas maraming krimen. At ang sabi niya, the war on drugs with its extrajudicial killings during the administration of former President Rodrigo Duterte leads to more crimes. Leaders of the House Quad Committee said, disputing his assertion that crime was on rise under President Ferdinand Marcos Jr. Totoo naman. Totoo naman po, mas, di ba? Mas tumaas po siguro ang crime rate ngayon. Sa bagay, yung iba, hindi, hindi na nire-report, no? Yung rating na yan, yung mga nire-report lang yan, di ba? Mas marami talaga doon ang crime na mangyayari sa kay PRRD, biruin mo. Marami po ang nagre-report kasi alam nila na mapagkakatiwalaan ang mga pulis, di ba? Kahit anong gawin na magre-report pa rin talaga sila. I mean, kailangan nilang mag-report di ba? Kung ano man nangyayari sa barangay kasi may tiwala sila sa pulis, no? Unlike ngayon, magre-report ka pa ba? Itong crime rate na ito, mga kabayan, no? Wag po tayong diyan. Yung mga nire-report lang po yan. Like for example, may nangyaring saksakan dito. May nangyaring nakawan dito. Dahil wala kang tiwala sa sinasabi ko lang for example lang dahil wala kang tiwala sa pulis, no? Hindi mo na i-report kasi wala kang tiwala. Unlike nung panahon ni PRRD, may tiwala ang taong bayan sa kapulisan. So report sila ng report. So yan, maraming krimen ang nasusolve. Saan ka nakakita, mga kabayan, na may war on drugs, no? Tapos tataas ang krimen, no? Mas justifiable kung may war on drugs ka, pababa ang crime rate. At mababa po talaga at bumaba talaga ang crime rate noong panahon ni dating Pangulong Duterte. It is on record, mga kababayan. Ma-research nyo yan. May mga news about na pagbaba ng crime rate sa panahon po ni former President Duterte. At ito namang sinasabi ngayon ni Congressman Fernandez na mali daw. Hindi tumataas ang crime rate, no, dito sa Pilipinas under President Bongbong Marcos Jr. So parang isa lang yung sinasabi nila. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Itong si Representative Fernandez, tapos sino pa yung isa na nagsasabi na si Abalos, 'di ba? Sinabi niya rin na bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas, no? Sa pamumuno ni PBBM. Ang tanong, naniniwala ba ang taong bayan diyan sa sinasabi ninyo? Kasi parang wala kayo sa Pilipinas Nasa ibang planeta yata kayo. Hindi kayo lumalabas, no? Ayan lang ang masasabi ko, mga kabayan. At ito pa. Ito ang sinasabi ko, mga napakamot sa ulo. Tingnan nyo. Tingnan nyo, napakamot po sa ulo si President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa utang ng Pilipinas, no? Utang ng Pilipinas lumobo sa 15.8 trilyon at inaasahang papalo pa ito hanggang 16.06 trilyon bago matapos ang taong 2024. Nako, anong nangyari na? Ito ang masaklap, mga kababayan. Pataas ng pataas po yung ating utang. Wala po tayong nakikitang proyekto, 'di ba? Wala tayong nakikitang mga malalaking proyekto na pwede nang ipagmalaki ng administrasyong ito. Nagbinta pa ng gold. 25 tons of gold benenta. Bakit ganon? No? Why are you so accumulating money? No? Kwarta po ang ina-accumulate. Diba? Instead na we are the one who buy gold para pagdating ng panahon, hindi maghihirap ang Pilipinas. No? Pero bakit nabenta tuloy ng gold? Kinuha ang 90 billion ng PhilHealth, no? At yung Maharlika Fund, wala nang balita. Anong nangyayari? Aabot na sa 16.06 trillion bago matapos ang 2024.
flood control projects natin, hindi naman makita, parang imaginary lang. O nasaan na? Nasaan na yung 16.06 trillion na inutang? Yung pinagbentahan ng gold na 25 tons of gold na umaabot ng 117 billion yung kita. Saan napunta yan? 90 billion sa PhilHealth. Wala talaga mga kababayan, ha? Sabang patuloy pong naghihirap ang Pilipino, no? Patuloy namang lumalaki ang utang ng bansa. Paano nangyayari yun? Dapat yung inuutang ninyo, nakikinabang ang buong Pilipinas. Diba? Pero bakit patuloy na naghihirap ang mga Pilipino, palaki ng palaki ang utang? Saan napupunta ang utang? Diba? Ang saklap. Ha? Kami ang magbabayad na mahihirap para dyan sa 16.06 trillion na yan. Tapos, patuloy kami maghihirap. Hindi man lang kami makahingi ng, or sa waray pa makaabay. Diba? Hindi man lang kami maka-share. No? Pero sa pagbayad ng utang, lahat tayo nagsishare dyan sa 16.06 trillion na yan. Wala talaga mga kababayan. Anong masasabi mo? Ha? Ikaw na nanonood ngayon. Ha? Kung napapanood mo to ngayon, malamang mapanood mo to sa mga darating pang mga taon. No? Let's say sa 2050 generation, sana mapanood pa nila to, na mga utang na ito. Kasi dito magsisimula ang kanilang pagbabayad dito. O baka sabihin na, bakit ako magbabayad ng tax? O, panoorin nyo ito. O, yung mga nasa 2025 or nasa 2030, sabihin natin 2030, di ba? O, pag napatuod nila to, masasabi nilang, oo nga, tama. Kaya kailangan natin magtrabaho, mahihirap, para may pambayad tayo sa inutang ni President Bongbong Marcos Jr. noong 2024. O, di ba? Sana lang mapanood po nila ito, right? Okay, at ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos mabistong mahigit sa 61 billion na budget para sa flood control project sa Bicol. Bicol Party's representative na walang iba si Zaldico tinuturo ngayon ng may kasalanan sa malawakang pagbaha sa Bicol, na kung saan pa ay sa interview nito ay nagawa pa nitong pabulaanan o itanggi ng mayroong bilyong-bilyong pondo para sa flood control project sa Bicol. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ay nga sa ring ulat ng Radyo Pilipinas. From Radyo Pilipinas, no billion peso budget for Bicol flood control, says Representative Zaldico. Appropriation Committee Chairman ng Ako Bicol Party List Representative Zaldico today, 25 October of 2024, refused a claim circulating on social media about allegedly substantial budget allocation for flood control project in Bicol region, saying these reports are false. According to Freedom of Information request with the DPWH and list of 5,521 completed flood control project from July 2022 to May 2024, the Bicol region spent the following amounts for flood control projects. Noong 2024, umabot ang budget ng 14.5 billion pesos at ayon naman 2023 ay umabot ng 9.6 billion pesos at noong 2022 naman ay umabot ng 14.4 billion pesos. And So yan mga kabayan, sino po ang nagsisinungaling? O sino po ang nagsisinungaling? Lahat naman talaga kayong mga tonggrista ay mayroong flood control project fund or budget. Ang problema saan nyo po dinala yan? Nako, binabaha kayo. Maybe this billions of budget na nanggagaling po sa flood control projects, no? Ay kasama ito doon sa
sinasabing 15.8 trillion na inutang ng ating bansa para sa napakinabangan ng taong bayan. Pero bakit ganito? Instead na pakinabangan, abay, naging cost patuloy ng well, anyway, may mga nasawi po tayong mga kababayan dahil po sa bagyo. Pero ang dapat po talaga nating sisihin dito ay ang flood control projects nila. Diba? At yung response ng ating gobyerno ngayon. Okay? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.